Kaya ba ng mga detektor ang mga nakabaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army o Yamashita Treasure na ibinaon po sa kabundukan ng Pilipinas? Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa aking channel, mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Welcome back to my channel, mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa sikreto ng mga Japanese Imperial Army. At ang atin pong tatalakay na naman topic ay ang tungkol po sa mga detektor. Marami po sa ating mga treasure hunter ang bumibili ng iba't ibang klasing detektor upang mahanap lamang ang ating inaasam-asam na makita yung nakabaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army or Yamashita Treasure. Sa atin pong paghahanap ay napakahalaga po sa atin ang mga detektor. Subalit, nakakadetek nga ba ang mga detektor ng ibinaon ng mga Japanese Imperial Army kayamanan? Yan po ang ating katanungan, at bilang kasagutan yan po ay ating pag-uusapan dito po sa aking channel. Noong Second World War, nang nagbaon po ng mga kayamanan ang mga Japanese Imperial Army sa kabundukan ng Pilipinas, Mapa-Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, Malaysia, ay planado ang kanilang ginawa. Ibig sabihin ng planado, na ibaon po nila ito ng napakalalim. Pag sinabing napakalalim, ay tinuhog nila ang ilalim ng bundok. Ang iba ay umaabot hanggang 300 feet mula po sa sentro ng bundok kailalim, at may mga chamber pa silang hinarang upang mahihirapan ang mga humuhukay. So kapag nabaon po nila ng planado, ito po ay hindi basta-bastang madidetek. At bukod pa dyan, ang mga Japanese Imperial Army ay advance sa electronics. Ibig sabihin, sila po ay mga inhinero, at karamihan po sa kanila ay napag-isipan na o nakaplano na yung kanilang gagawing sistema doon po sa pagtago ng mga kayamanan. Nung time po, noong Second World War, na kung saan nagbaon po sila ng mga kayamanan, karamihan po sa mga engineers ng mga Japanese Imperial Army ay alam nila na hahanapin ito balang araw, at advance sila sa mga technique o sistema po ng electronics. Kaya pag sinabing advance, yan po ay naisip na nila na balang araw ay maaaring makaimbento ng mga teknolohiya ang mga tao na kung saan ididetek or hahanapin nila ang kanilang ibinaong kayamanan. So ang mga Japanese ay nilagyan nila ng layer na mga anti-detector, anti-radiation, or anti-radar. At kung mapapansin natin, ang lupa na itinambak ay halo-halo, at may kakaibang mapapansin natin na mga maiitim o mga uling na sinusunog, or mga carbon, mga batong maiitim na kung saan nakaharang sa ilalim upang malihis ang mga naghahanap ng kanilang itinago. Or ibig sabihin, anti-radar, anti-radiation, kapag inyo itong nadetek or dinetek, ay sa malayo humihigop ang detektor or hindi sa sentro, sapagkat mayroon na silang iniharang or itinapal na kung saan hindi eksakto ang ating madidetek. Bukod pa po sa ginawa ng mga Japanese Imperial Army na hinarangan ito ng mga anti-radiation o anti-radar, ay nahihirapan din po nating i-detect ng mga metal detectors ang mga itinago ng Hapon, sapagkat may mga natural deposits
o natural minerals na nakadeposit po sa lupa na kung saan dinadakip ng ating mga metal detectors. So yan po yung mga yan na mga minerals na kung saan nagkahalo-halo ay hinihigop ng metal detectors at maaaring makapaglihis sa atin pong paghahanap ng mga nakatagong kayamanan. So ngayon, alam na natin na hinarangan ito ng mga Japanese Imperial Army ng mga uling o charcoal na kanilang sinunog, mga kahoy na sinunog, or mga carbon na hinalo nila sa lupa, or mga batong maiitim o mga buhanging maiitim upang hindi madetect ng mga radar o mga detectors o metal detectors ang kanilang itinago. Ang tanong mga ka-treasure hunter, makakadetek ba ang mga detectors sa makabagong panahon o mga teknolohiya sa itinago ng mga Hapon? Ang sagot mga ka-treasure hunter ay depende, sapagkat may mga naimbento ngayon na mga detectors na kung saan ay may mga 3D images. So maaaring hindi madidetect sa tinatawag na signal, subalit madidetect siya sa tinatawag na 3D images. 3D images ay makikita yung kulay ng singaw ng ginto sa lupa. At yan po yung ginagamit ng mga high-tech na mga treasure hunters ng international groups, katulad po ng mga nasa History Channel na makikita natin ay ginagamitan nila ng mga 3D images. Pero pag sinabing metal detectors ay medyo may kalabuan na maabot ang kailaliman na kung saan naibaon ang kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, sapagkat ang mga metal detectors ay nagbabase lamang sa mga medyo mababaw. Ang kaya lang niya ay maabot sa mga 3 meters, 4 meters, yung mga 20 feet o mahigit sa 20 feet ay may limit lang ang mga metal detectors, na kapag umabot na po ng mga 100 to 300 feet ay malabo na pong maabot yun ng mga metal detectors o yung tinatawag na signal ng ibinaong kayamanan, sapagkat may mga harang pa po na mga layer ng lupa na itinapal ang mga Japanese Imperial Army upang maprotektahan ang singaw ng kanilang itinago o yung radiation ng isang metals, na kung saan yan po yung hinihigop ng mga metal detectors. So malaki po ang tsansa ng mga detectors na may mga 3D images na gumagamit po ng mga litrato, na kung saan pinapag-aralan nila kung saan banda nakasentro ang singaw noong mga itinagong kayamanan sa ilalim ng kabundukan. Maaaring may tsansa lang na ma-detect ng mga metal detectors ang mga itinago ng mga Japanese Imperial Army sa gilid lang ng kabundukan kapag sumingaw or umabot po ng tinatawag na tag-ulan, kapag inabot ng tubig o nabasa yung kinaroroonan ng metals o yung nakabalot sa metals, ay magkakaroon po yan ng tinatawag na singaw. At yung mga singaw niya na gumagapang na hinaharangan ng mga Japanese Imperial Army ng layer ng carbon or may itim na bagay, ay gagapang ang singaw niyan at pupunta sa gilid ng bundok, ay maaaring mahihigop ng metal detectors kapag bulyum ang itinago sa ilalim. So wala naman siguro magtatago ng maliit na malalim. So ang lahat po ng mga itinago ng Hapon na kung saan malalalim ay siguradong bulyum or big deposit. So yan po ay maaaring madiditik lamang sa gilid ng kabundukan. So pag mga metal detectors ang pinag-uusapan, pag Yamashita treasure ang ating hinahanap, ay medyo malabong madiditik ng eksakto ang ating hinahanap. So pag sinabing malabong madiditik ng eksakto, maaring nadiditik pero hindi masisentro. Yan po yung idea na aking
napag-aralan at nalalaman. Ito po yung senior ko sa inyo mga ka-treasure hunter, upang lubos nating maintindihan kung gaano kahalaga ng mga metal detectors na ating binibili, na kung saan ang iba ay umaabot pa ng 100,000 sa peso at gumagastos tayo ng napakalaki, na kung saan maaaring mawawalan ng saysay ang ating nabili, sapagkat ang ating hinahanap ay ang mga Yamashita treasure na kung saan sadyang pinaghandaan talaga ng mga engineers ng mga Japanese noong itinago po ng mga Hapon dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala, sapagkat ang mga metal detectors na yan ay pwedeng makakuha ng mga ibinaon ng mga Koreans, yung mga ibinaon ng mga Spanish, yung mga mas nauna pang mga dayuhan kung saan nagbaon ng mga kayamanan dito po sa ating bansa, na mabababaw ay gamit ang mga metal detectors, sapagkat kayang abutin ng mga metal detectors ang mga ganyang klasing mga kayamanan. So sana po ay mayroon na naman tayong naiambag sa inyong kaalaman tungkol po sa mga sikrito ng mga Japanese Imperial Army na kung saan itinago na kayamanan dito po sa ating kabundukan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter Yusuf Yamato.